Bibian, anong ginawa mo sa pamilya natin? Nakikabit ka, mismong kapitbahay natin, 22 years old. Ilanggap lang ng panganay na anak natin. Lumapit ako kay Sir Rapi Tulfo para ikukaso ko kung dalawa may paglalagyan kayo. Nag-profile picture ka pa sa Facebook account mo na nagkikis kayong... Paano niyo po na-discover na ito pala si Mrs. ay meron pong boylet? Nagtatrabaho ko ng Dubai. Isa niyo po akong idol, nanonood po ako ng Rapi Tulfo. Araw-araw libangan ko po doon sa Dubai ito. Yes, sir. Hindi ko po akalain na sa'yo pala ako magkakalapit kayo. Okay. Biglang nag-message sa akin yung asawa ng lalaki, yung kapitbahay ko. Mismong kapitbahay ko. Nahuli niya daw yung asawa niya at yung asawa ko doon sa loob ng kotse na nandun sila. Ang paalam daw ng asawa niya, bibili lang daw po sa labas, Sir Rapi. Ano po yung masasabi nyo dito sa nangyaring pagkahuli sa inyo ni Mister na meron kayong boylet? Talaga namang sir na ayaw ko na talagang makisama sa kanya, matagal na. Nung unang paghiwalay namin, yung magulang ko lang ang nagpumilit sa akin na makisama ako alang-alang sa mga bata. Sir Alex, kapag halimbawa kayo po ay natutulog sa gabi, halimbawa, sinong maaga natutulog, ikaw o siya? Siya po. Pag makatabi kayo sa kama, sino nasa kaliwa at sino nasa kanan? Nasa kaliwa po ako. I rest my case, Your Honor. Ayan na po, Mr. Edmond Domingo, concubinage. Parang sir. Plain and simple. Ano po ang kalagayan niyo ngayon? Ito po ma'am, tambay lang. Nandito lang po ako sa bahay. Hindi po ako makalabas. Gawa nga po yung nangyari sa amin. Yung pinagpatulpo ko nung dati. Tapos po yung asawa ko, hindi ko na alam kung saan siya nauwi na bahay. O lumipat na po. Dati dyan po siya nakatira sa bahay ng kabit niya. Pero umalis na siya ngayon. Ngayon, ako na lang po ang umano sa mga anak ko bumubuhay. Nangungutang ako sa kapatid ko, sa tiyahin ko. Kasi wala naman po akong hanap buhay na iba. Kung hindi yung tricycle noon, kinuha din naman nila. Bakit po kinuha nila yung tricycle? Ang sabi po kasi ng kapatid niya na si Kuya Philip po, may utang daw yung asawa ko sa kanya at hindi pa daw nakakasyon, kaya kinukuha niya na daw po yun. Bakit po pumayag na lang kayo basta-basta? Kasi ayaw ko po ng gulo, ma'am. Property Yun nga ang sinasabi niya sa akin na may utang daw yung asawa ko sa kuya niya. Kaya hinayaan ko na lang din kasi hindi naman sila pare-parehas yung mga sinasabi sa akin. So, Para ayaw ko na kasi ng gulo kasi ang sabi nila din sa akin, wala akong kamag-anak dito. Mahirap naman na ipaglaban ko pa yung side ko sa kanila. Gaano kahirap po sa inyo, sir, ngayon? Sobrang hirap po, ma'am, kasi. Inaahon ni family niyo. Sobrang hirap po, ma'am, kasi dalawang anak ko kasama ko dito sa bahay. Alam din lahat na dyan sa labas na hindi talaga ako naglalabas. Tingnan mo naman, kapitbahay ko lang po yung... Kabit. Kapit, mga magulang. Siyempre, may pag-aalinlangan din naman ako. Chat-chat na lang ako sa mga kapatid ko, sa tiyahin din ng asawa ko. Meron din binibigay sa akin para sa pagkain ng mga bata. Yung dalawang bata po, basta-basta na lang iniwan sa inyo ni Ma'am Vivian. Opo, kasi yun din ang kagustuhan ko, ma'am, na hindi ko ipapayagan na pumunta sa kanya kasi nga yung pinaggagawa niya. Ayaw ko po, ma'am, na mawalay sa akin yung dalawa kong anak kasi 12 years old at 10 years old na po yung anak ko. Sila na daw po magdedesisyon. Si Ma'am Vivian ay hindi nyo na alam kung nasaan. Hindi ko po alam kung saan siya nakatira, ma'am. Kayo po ay nagko-communicate pa ni Ma'am Vivian? Wala na po ever kami since communication nung kasi na-ere kayo? nakablock na po ako lahat sa kanya. Simula nung naka-ere kami. Sa mga anak na lang po, doon siya communication. Pag kinakausap niya yung anak ko, kung may sinasabi about sa pag-aaral, doon lang po kinakausap niya din ako. Po talagang hindi na mabubuo ulit yung family nyo. Hindi na po siguro, ma'am, kasi may salita na po siya na pinahiya ko na sa buong mundo. Ang sabi niya sa akin, hindi na mabubuo. Saka ayaw ko na rin po, ma'am, na magkabalikan ba kami kasi ngayon yung mga panloloko niya sa akin. Gaano po ba kayo katagal naging mag-asawa ni Ma'am Vivian? 12 years po, ma'am. Sa 12 years po na yun, paano po kayo nagkakilala? Nagtrabaho ako dito sa EPSA noon. Diyan po sa apartment. Sa asawa ko kasi yan. Tumira ako dyan ngayon. Doon kami nagkakilala. Tapos nung kinasal na po kami at nagkaroon po ako ng anak, napagdesisyonan namin dalawa na mag-abroad ako. Nung 5 years old yata yung mga anak, yung panganay ko.
Kasi 6 years na ako sa Dubai. For 12 years po, sir, ng inyong pagiging mag-asawa ni Ma'am Vivian, kamusta naman po yung relationship niyo? Okay naman po ang relation namin nung nagsama kami. Saka lang nagsimula naman ito ng mga problema namin nung nasa abroad na po ako. Mga 1 taon ako na doon mahigit. Doon na po nagsimula. Paano po ang nangyari? Nahuhuli ko na po siya na may mga ka-message, ka-chat na may boyfriend na po siya noon. Tapos noon, nung mga 2 years na ako doon, 2 to 3, meron na siyang dinala dito sa bahay. Umuwi po ba kayo noon? Hindi pa ako umuwi ng... Straight yun? Straight po ako ng 4 years, ma'am. Gawa nga po nung trabaho ko una sa Dubai nung first 2 years, hindi po siya naging maganda. Talagang wala po akong may ipon doon kasi nga maliit lang ang sahod ko nung una. So, ibig sabihin, sir, itong si Ma'am Vivian, naghanap ng iba nung Opo. nasa ibang bansa ka pa po. So, itong sinasabing boylet na si Sir Alexander, hindi ito yung first time na Hindi po. nag-cheat siya sa inyo. Nung umuwi ako ng last December po, ma'am, yun po yung unang inuwi niya dito sa bahay, yung una, naging ano niya. Lalaki. Inayos ko po yun noon. Inayos namin kasama yung kapatid niya. Bago nung pagbalik ko ng February, nung nakarang February po, ma'am, wala pang 1 taon, January, naging 2 naman na sila ni itong kapitbahay ko. Paano niyo po sila nahuli, sir? Ganito po kasi yun, ma'am. Biglang nag-message sa akin po yung asawa ng lalaki. May asawa din po. Meron po, pero hindi yata sila kasal. Pero nandyan po yung Kalipin anak. po. May anak sila na 1 taon. Alas 10 pa daw ng gabi na nagpaalam yung asawa niya na bibili siya. May bibilihin yata dito sa labas. Bibili daw yung si Alexander, yung si Buboy. Inabot daw siya ng alas 12, yung naulan-ulan na po siya noon. Lumabas daw yung asawa niya. Kasi may kotse kami na nakaparking dyan. Parang nakita, andito yung chat niya, ma'am. Parang nakita ko na gumagalaw yung kotse, yun ang sabi sa akin. Nasa Dubai po ako noon, chinat niya. Lumapit siya ngayon dito. Sinilip niya, nandun sila sa loob ng kotse, yung asawa ko saka yung asawa niya. Ano po ang Kaya ginagawa? nagwala-wala. Hindi ko po natanong na basta ang sabi niya sa akin nakita niya doon sa loob. Ngayon nagwala-wala daw noon ng gabing yun yung asawa niya dito sa labas. Ngayon hinawat naman yung mga biyanan niya. Yung nanay ng lalaki. Ano po yung una niyong nag-reaksyon nung nalaman niyo na gano'n yung ginagawa ng asawa mo habang naghihirap kayo doon sa ibang bansa? Wala, natulala na lang din naman ako na kasi nagtiwala ako ulit sa kanya eh. Tinawagan ko siya. Yun, ang sabi niya sa akin, paliwanag niya muna sa akin noon, hindi na mauulit yung unang nangyari noon. Hindi na siya magkakamali muli. Hindi niya daw alam kung anong simpatya o balak tong mag-asawa sa kanya. Yung mga sinasabi niya sa akin yung asawa niya. Pero noon, hindi na ako naniwala. Ngayon, pinilit ko pong umuwi nung March. Saktong mag-lockdown na po nung nakauwi ako. March 15 po. Yun po, nung nakauwi na po ako dito, ihatid naman ako ng bayaw ko, yung kapatid niya, sa Isabela. Kasi nga, kinabukasan, sabi ng asawa ko, umuwi na kayo ng Isabela, gawa nga, magla-lockdown na, hindi na kayo mabiyahe. Inakita ko noon yun, ma'am, yung sa picture, na naka-profile na po yung picture nila ng kabit sa cellphone niya. Pero nung time na yon na paalis na sana kami, nakasakay na sa sasakyan mga anak ko, ako lang nandito pa, nagsasagutan pa kami kasi nga nagsinungaling pa sa akin noon. Tapos tinuloy ko pa rin umuwi ng Isabela, ma'am. Yun pala, umupa sila ng bahay yung lalaki. Isang buwan yata sila umupa, tapos nung wala na kami dito kasi hindi kami makabalik kasi lockdown po. Dito na po sila tumira. Ibig sabihin, sir, itong si Ma'am Vivian ay talagang nakikipaghiwalay na sa inyo dati pa? Nung nung nahuhuli ko na po na may karelasyon na siya, nakikipaghiwalay na po siya. Pero pilit ko pa rin inayos nung una, ma'am. Ganun Gawa nga talaga po ng ang- mga anak namin. Tama. Sabi niya sa akin, hindi ka naman makipaghiwalay kung walang dahilan, ma'am, kung wala ka talagang lalaki. Doon na ako naghinala noon. Pero pilit ko pa rin inayos, gawa nga ng mga anak ko. Ngayon po, talagang Pero ngayon na po, ma'am, siguro, hindi na talaga maayos kasi magulo na. Lumala na po talaga. Kung may pagkukulang din naman siguro ako, ma'am, yung naging trabaho ko sa Dubai nung first 2 years, na talagang hindi ako nakakapagpadala ng sapat kasi alam niya din naman kung magkano lang ang sahod ko noon. Kahit pilit gustuhin ko man magpadala ng malaki, wala talaga. Parang doon na rin kami nagkakasagutan about doon sa padala ko. Financial. Opo, noon.
Ngayon sir, na ito na po, nangyari na ang lahat and mukhang si Ma'am Vivian ay hindi na talaga sasama po sa inyo and mas pinili po niya yung kanyang boylet na sinasabi. Ano na po ang update niyo sa kanila? Ang sabi sa akin ng asawa ko, hiwalay na po sila nung nag-message sa akin, gamit niya yung number. Tapos yung ng kabit naman, nag-message din naman sa akin gabi, gamit din naman ng number ni Vivian. Nang sabi niya, hiwalay na daw sila at wala na daw pakialam kay Vivian. Hindi naman po kasi ako naniniwala, ma'am, na naghiwalay sila eh. Oo, naghiwalay lang siguro sila ng Sa bahay sa bahay. ngayon. Pero yung relasyon nila, hindi po Sila siguro. pa rin po hanggang ngayon. Ano na lang po yung message niyo dito sa inyong asawa na si Vivian? Masasabi ko lang din naman sa asawa ko, napapatawad ko na po yung ginawa niya sa akin. Wala na yung sa akin, yung mga pasakit na ginawa niya sa akin. Pero kailangan niya din naman pagbayaran yung mga kasalanan ginawa niya sa akin. Yun lang po masasabi ko. Dito naman po kay Sir Alexander. Yan po, siguro masaya na kasi na nasira niya yung pamilya ko, pamilya na din. Siguro doon siya masaya eh. Hayaan ko na lang din po, ma'am, kung anong ano niya. Ano po ba ang inyong desisyon, sir? Itutuloy ko ang kaso. So, sir, tara na po at tayo na magtungo sa police station para maayos na natin yung kaso mo. Ang bahay namin, ma'am, tapos ito yung bahay ng lalaki po. Bahay din to ng magulang niya, tapos dito nakatira si Vivian sa si Buboy nun dati. Saan po dyan? Ito po, Yung maliit na kubo na to, ito po. maliit na kubo. Gaano na raw po sila katagal dyan na naninirahan base sa inyong pagkakaalam? 4 months na po. So, ibig sabihin, itong maliit na barong-barong na to, dyan nagsasama yung dalawa. Opo, dati po. Pero nung tulpo na po ako, umalis na po dyan yung asawa ko. Sino na lang po ang nandyan? Si Buboy na lang po, yung Alexander. Tao po! Tao po! Tao po! Ano po ba ang pwedeng maitulong ng ating kapulisan para po dito kay Sir Edmond? Kung nais po niya, anytime pwede po siyang mag-file ng demanda laban sa asawa niya at sa kinakasama nito. Subalit sa pag-i-interview ko po kay Kuya Edmond, nagdesisyon siya na kakausapin daw po muna niya ang dalawa niyang anak upang mas klaro ang kanyang isip at kanyang puso upang i-file o hindi ang demanda laban sa kanyang asawa. So, sa ngayon po, ano po ba ang pwede nating maging take sa case niya? I-record po namin siya bilang nag-report siya dito at nirereklamo niya ang asawa niya, pero sa desisyon niya na hindi niya muna ipa-file yung demanda, yun po, record purpose pa lang po muna. Open naman po ang Tanza Police Station para po anytime na kapag napag-isipan na ni Sir Edmond yung pag-file ng kaso ay nandyan naman po. Opo, 24/7 po. Open po kami. Handa po kami tumulong sa kanya. Talaga pong hindi muna kayo magpa-file ng kaso laban sa asawa niyo sa ngayon? Bakit po ganoon ang inyong naging Respeto ko desisyon? muna yung decision ng mga anak ko, tapos kailangan ko pa muna silang kausapin ng buong buo. Ipaalam ko muna sa kanila yung gagawin ko sa mama nila. So kung iyan po yung desisyon niyo, sir, nire-respeto po namin nila, ma'am. Nandito lang naman po kami kapag kailangan mo ng tulong at kapag nakapag-isip-isip ka na kung ano po yung dapat nyong gawin sa inyong mag-asawa. Opo, ma'am. Rapi tulpo, isang tao
taong hindi ka iiwanan basta nasa tama ka. Ilalabang ka ng patayon kahit na sariling reputasyon niya ang itaya. Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan dahil merong rapi tulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan. Mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho na. Mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya. Idol, napakasarap mo magmahal. Sana araw-araw ay gabayan ka ng may kapal. Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit, nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat sa'yo, Idol Rapi Tulpo. Ika'y sandalat ng mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo, ika'y ginagabayan. Kailangan ka ng sambayanan, Idol Rapi Tulpo. Nang dahil sa'yo maraming mga taong bumait, marami ang natutong pag napulot dapat ibalik. May mga taong binalik mo ang ngiti sa mga labi, binigyan ng pag-asa na muli nilang mabawi. Mga taong inapi na binigyan ng hustisya, mga pinag-ayos na mag-asawang nasisira. Sir Idol Rapi, thank you sa suporta na binibigay mo sa akin. Pasensya ka na Sir Idol kung nagbago man yung isip ko sa ngayon kasi nire-respeto ko muna yung mga desisyon ng mga anak ko. Pero pag-iisipan ko pa Sir Rapi, alam ko naman nandiyan ka lang natutulong sa akin. Maraming salamat. Rapi Tulpo, isang taong hindi ka iiwanan basta nasa tama ka. Ilalabang ka ng patayon kahit na sarili. Araw-araw, dapat extra ingat sa sakit. Dapat extra immunity. Palakasin ang immune system with SoC Ascorbic Acid. SoC, your non-acidic vitamin C. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. If symptoms persist, consult your doctor.